Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, malapit na mag alas 12 giatay. So kakatapos ko lang maligo kasi late na ako natapos. Ang dami kong trabaho, pagod na pagod yung katawang lupa ko. So ngayong araw pala, nagpaturo yung amo ko sa mga gawain dito sa bahay. So pagising ko, nagluto ako ng pagkain ng bata. Tapos kumain ako ng almusal. Tsaka sabi niya, wag ko daw galawin lahat bago pagkatapos ko maglinis doon sa kusina, maghugas ng mga pinaglutuan ko. Doon lang muna daw ako maglaro ako ng cellphone o antayin ko daw siyang dumating kasi titignan niya kung paano ako gagawa. Kasi nga, siya na yung gagawa noon. Feeling ko, hindi ko lang alam anong plano ng amo ko. Sabi ng bata, wala daw kinuha na katulong. Pero ang alam ko, meron talaga. Pinakita niya sa akin yung mukha. Hindi niya lang sinabi na katulong nila, pero tinanong niya ako kung kilala ko yung babae. So, ayan, alas 9:30 ata siya dumating kanina. Tapos, nag-start na kami. Una, tinuruan ko siya kung paano maglaba. Tapos, nakahanap na kasi ako ng technique. May net kasi yun doon. So, kung dati dinadampot ko yung mga underwear nila, nilalagay sa loob ng basket. Ngayon, ginagawa ko, hinawakan ko yung plastic, tapos bali ilagay ko sa loob yung kamay ko, tsaka ko idakot. So, hindi ko direktang nahawakan yung underwear nila. So, sabi niya, wow, ang galing naman. At least, hindi mo na nahawakan yung yung underwear nga. Ngumiti lang ako, hindi ako sumagot kasi nandidiri ako. And then, pagkatapos nun, tinuruan ko naman siya ngayon doon sa loob ng kwarto nila kung paano gawin. Kasi amazed siya kung paano ko ginagawa yung higaan nila. Kasi nga magulo siya, guys. 2 patong na na kumot. Tapos basta mahirap siya. Kung ibang tao yung gagawa, mahirapan. Kaya sabi niya, turuan mo naman ako kung paano gawin to. Kasi ako alam niyo yun na na sobrang napakalinis tignan, napaka smooth. So, nakita niya, tinanggal ko lahat-lahat. Sabi niya, galing mo naman, ganito pala magawa ng tinuro niya kasi sa akin dati, ko lang, liwawa, magulo yung kumot. Ayusin ko lang yung kumot, hindi ko tatanggalin yung mga balahibo nila sa loob, mga bulbol nila. Pero ngayon, iba ako kasi ayoko ng ganun, hindi ako satisfied. So, tinatanggal ko lahat, tas tinatanggal ko yung mga buhok-buhok nila dyan, ganyan. So, natuwa siya kanina, ayan. Pero grabe namang pagod ko kasi kung dati kaya kong mani-manihin, maglupad-lipad ako dyan, ngayon hindi na. Kasi nga, syempre, nakatukod ako doon sa higaan nila, ganyan. So, medyo maingat ako. And then next is nagwalis ako buong nakasunod siya sa akin. Tapos hawak niya yung cellphone niya, tapos nagta-type sa doon kung ano yung ginagawa niya. Tapos nagwalis ako, pagkatapos nagmap ako. So dati kung nagmamap ako, wala nang arte, map, mabilisang map lang. Pero ngayon, ay Diyos ko Lord, ay nakakapagod yung pagmap ko. 3 beses ako paulit-ulit na magmap. Kung dati 2 lang, ngayon 3. Dati kasi may time pa ako mag-cellphone pag nagmamap ako. Ngayon wala na talaga kasi nga nandyan siya kanina. So, pagkatapos magmap, tinuruan ko naman siya kung paano linisin yung toilet nila. Tapos, siya ba, na hindi niya inutos sa akin na sabunan ko yung shower na wall, yung glass, pero sinasabunan ko. Tapos tinanong niya ako kung everyday ko ba ginagawa. Sabi ko oo, para malinis kasi nga may mga bula-bula na naggaganyan, tas hindi na matatanggal kapag hindi ko pa sinabon ngayong araw. So sabi ko okay, sabi niya. Tapos sunod kong ginawa is naman ako, tanggal ng mga damit sa sampayan. Nandiyan buong araw kaming magkasama. Tapos pagkatapos niyan, nagsampay ako ng damit. So, yun, naantok siya, nakaharap siya sa akin. Tapos sabi niya, alam mo ba, alas 4 na ako nakatulog, naririnig ko yung huni ng mga ibon. Sabi niya ganun. Sabi ko, uy, matutulog ka pa lang, alas 4. Ako, paggising na ako niyan. Tapos natawa siya. Tapos tinanong niya din pala ako kung paggising ko sa umaga, ano yung ginagawa ko. Sabi ko, paggising ko, hindi muna ako nagtututbrush, wala muna akong ginagawa sa sarili ko. Diretso ako agad sa kusina, isalang ko yung dapat isalang. Sabi ko, paganahin yung dapat paganahin. Magsasalang ako ng sinaing. Tapos yung heater, yung pakuluan yung tubig, na ako.
Tapos yung oven, kung gagamit ako ng oven, i-heat ko na, simulan ko na siyang painitin para pagkatapos ko magsipilyo, magawa ng sarili ko, init na din yung oven, isushoot ko na lang doon yung manok. Sabi niya, okay, at least may diskarte daw ba? Kaya sabi ko, kung dati gusto mo maggumising ako ng 5:45, ngayon nagagawa ko siya ng alas 6. Sabi ko ganun. Sabi niya, wow. Tapos, tapos na kami doon. Nagtupi na din ako ng damit. Tapos, nilinis ko na yung laruan ng bata. Sabi niya, ito yung kwarto na napakagulo, hindi maayos-ayos. Sabi ko, kaya naman siyang ayusin. Sabi ko ganun. Yun nga, tinanong niya ako kung ginagamit niya pa daw ba ng bata yung ibang mga laruan. Sabi ko hindi na. Para sa isip-isip ko, useless naman na tanungin mo ako. Kahit nga sira na nabaunan ng bata, gusto kong itapon. Gusto mo pa nga tanungin pa yung bata bago itapon eh. Tapos tatanungin mo ako kung ginagamit niya pa. Parang sure ka, itatapon mo yan. Sa napagkakuripot mo kahit yung baunan na nabitak na nasira na lahat-lahat. Gusto kong itapon. Sabi niya, pwede ba ilagay mo na lang muna yan dyan? Kasi nga, tatanungin ko pa si Emma kung pwede, kung itapon ba yan o hindi. Alam mo yun, desisyon ng bata pa din. Kahit, minsan, kahit hindi desisyon ng bata, tinatanong niya yung bata, gagawa na lang yung desisyon ng bata. Halimbawa, ngayon, sabi niya, ano gusto mong prutas? Bukas. Ang choices lang naman, apple, tsaka orange. Sabi ng bata, raspberry, mola. Wala daw. Sabi ng bata, blueberry. Wala nga, sabi niya. Sa isip-isip ko, abnormal to. Kung sabihin niya na lang, ano gusto mo? Orange o apple bukas? Yun lang naman yung nandun sa rep. Wala nang iba. Tapos, wala, parang abno ba? Ayan. Tapos, nilinis ko yung yung laruan ng bata, mga ganyan. Ang pagod nga kasi imbes na matapos ko siya mga 1 hour early ako, hindi ko nagawa yun. Tapos, nilinis ko din isa-isa yung yung dito sa living room, pinunasan ko. Tapos doon na kami nagtanong kasi siya nag-una-una. Sabi niya, pagdating mo ba sa US, ano ka doon? Magtatrabaho ka ba? Paulit-ulit ako dyan nag-i-explain sa kanya. Pang ilan niya na yan. Gusto niya akong hulihin kung nagsisinungaling ako. Sabi ko sa kanya, pagdating doon, hindi ako muna magtatrabaho kasi wala pa akong working visa, wala pa akong green card, so bawal pa. Antayin ko pa yon. Sabi ko ganun. Sabi niya, edi anong gagawin mo doon? Sabi ko, sa loob ng bahay doon, tambay lang. Tapos tumawa siya. Sabi ko, may computer naman yung boyfriend ko doon, maglaro na lang ako. Sabi niya, wala kang ibang gagawin? Sabi ko, meron. May kami sa labas. May lupa doon na pwede kang magtanim. Mag-garden ako, sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, ilang floor ba yung bahay niyo? Sabi ko, isa lang. May 3 kwarto. Sabi niya, edi yung mama niya nandoon din. Paano pag nag-aanak ka? Sino kasama mo? Madami siyang tanong. Sabi ko, nandoon naman yung mama niya. Sabi ko ganun sa kanya, wala yung anak. Pwede niya akong tulungan. Tsaka, sabi ko, isang anak lang naman siya kaya walang problema sa ganyan. Tapos, ando na, hanggang sa na-divert ko yung usapan na punta sa kanya. Sabi ko, ikaw ba ma'am? Simula na buntis ka, hindi ka na nagtrabaho? Sabi niya, hindi 2 taon na yan yung alaga ko daw. Nagtatrabaho pa din daw siya. Natigil lang ako sa trabaho nung yung katulong is umuwi. Sabi niya yung katulong ayaw niya mag-renew. Yun yung tumagal na katulong sa kanila 2 taon at 1 buwan. Yun. Tapos ako na yung pinakamatagal na magta3 taon. Yun yung tumagal. Pero kasi nung time na yun, yung amo ko, nagtatrabaho pa. So walang pressure sa bahay. Pero yung amo ko, nakatingin pa din yan sa CCTV. Walang pressure kasi wala sila. Bata lang yung alagaan mo. So parang nung time na yun, yung naging nanay pala ng bata, yung katulong. So sabi niya, natigil lang ako kasi hindi na siya nag-renew. Alam mo ba, yung trabaho ko dati hanggang alas 9 na ako umuwi, alas 8. Sabi ko, wow, grabe pala yung trabaho mo dati. Sabi niya, oo, trabaho ako ng trabaho. Talagang, kaya maipon siguro tong amo ko kasi nga, simula nagtapos siya ng pag-aaral, trabaho na siya ng trabaho, hindi na siya tumigil hanggang sa nabuntis siya, nag-leave lang siya, tapos trabaho. Tapos neto lang siya tumigil nung 2 taon na yung bata. Mga 5 years na pala siyang walang trabaho, tambay. So, sabi niya, tapos ginagawa ko dati, doon ako kumakain sa parents ng amo kong babae. Doon kami naghahapunan ni sir. Sabi niya, so ang katulong, tsaka yung bata sa bahay, sila lang 2. Yung katulong, bahala na siya sa buhay niya kung ano ulamin niya, ganun. So,
Sabi niya, tumigil na ako kasi wala nang mag-aalaga sa bata. Tinanong ko yung mami ko kung pwede ba siya mag-alaga ng bata. Sabi niya, hindi daw, hindi niya daw kaya 24 hours. Ay grabe, sa isip-isip ko, kawawa yung katulong nung time na yun. Sa kanya natutulog ang bata, guys. Nakita ko sa sa kontrata, share room siya sa bata. So, kaya siguro lumayas din siya. Tapos, sabi niya, tinanong ko naman yung mother-in-law ko, sabi niya sa akin, hindi siya marunong mag-alaga ng bata kasi ang nag-aalaga ng amo mong lalaki, tsaka yung kapatid niya, katulong lang din yung nag-aalaga, sabing ganun. Tapos yung sister-in-law ko naman, katulong din yung nag-aalaga sa bata, kaya wala talaga akong maasahan. Ako lang talaga, kaya nung time na yun, tumigil na lang ako sa pagtatrabaho. Pero na din kasi, sabi niya, sinasabihan din ako ng boss ko na papuntahin ako ng China, ganyan, ako doon. So, magtatrabaho ako saglit, ganyan, yung parang ilang araw ba. Sabi niya, hindi ko kaya. Ayan, kaya daw natigil siya, nag-resign na lang siya. So, kahit papano, may ipon yung amo ko, kaya siguro kuripot siya, kasi nga, grabe siya magtrabaho dati, overtime, sabi niya. So, ayan, pagkatapos ko magpunas ng living room, punasan ko din yung kwarto ng amo ko lalaki, tapos, nilinis ko yung isang CR, tapos naglaba ako. Yan. Nakita niya doon kung paano ko labhan. Sabi niya, ang ginagawa ko kasi binabanlawan ko muna yung damit bago ko yung towel. Anuhin ko muna, basain ko lang ng tubig ba na walang sabon. Sabi niya, hindi mo lalagyan ng sabon. Sabi ko, sa second time na, tsaka ko lalagyan ng sabon. Tatanggalan ko lang siya ngayon ng dumi. Sabi niya, tapos nakita niya kung paano ko ginawa. Tapos nagplansya din ako. Tinanong niya kung yung sinabi ko sa kanya, yung mga damit na kailangan 1 lang yung ng plansya, hindi pwedeng 2 kasi masusunog. Tsaka bago mo muna ilapag yan sa damit yung plansya, kapag mainit na, i-test mo muna sa board niya para alam mo, para in case masunog yung board, okay lang kaysa sa damit yung masunog. Sabi ko sa kanya, nilista niya kasi nga wala din niyang alam eh. Tapos yun, sabi ko sa kanya, tapos na ako magtrabaho. Tapos sabi ko, magpapaluto ka ba? Kakain ka? Sabi niya, hindi. Tapos, naglaga ako ng itlog kasi wala ako. Kaya may pigsa ako parati. Puro itlog lang ulam ko eh. Itlog tsaka manok. Diyos ko, paulit-ulit. Naglaga ako 2 itlog. Tapos may kamatis ako. Ginawa ko, kamatis tapos itlog. Parang ginawa kong itlog maalat yung itlog na nilaga. Baboy, wala talaga. Tapos nilagyan ko ng toyo tsaka suka. Punta siya doon sa kusina. Sabi niya, lalabas pala ako, bibili ako ng pagkain, gulay, ganyan. Sabi ko, okay. Tapos tinignan niya ako. Alam mo yung suyang-suya sa pagkain ko. Sabi niya, ano yan? Yung kamatis mo, hindi luto? Sabi ko, hindi. Hindi ka ba kumakain ng hindi luto ng kamatis? Masarap kaya? Matamis. Sabi ko, ganun. Tapos, parang diring-diri siya. Yung parang gaga ka ba? Yung kinakain mo na cherry na kamatis. Hindi ba yan kamatis? Ano yan? Ubas? Parang sa isip-isip ko, abno. Kalasa lang yan. Pareho lang kamatis. Magkapit-bahay, magkapatid. Parang sa isip-isip. Tinawanan niya ako. Sabi niya, ano yung ulam mo? Parang, kamatis, hilaw pa. Tapos cold. Sabi niya ganun. Malamig. Sabi niya ganun. Abno talaga. Sabi ko, malamig. Mainit naman yung itlog. Kaya tumawa siya. Gago. Nangingialam ng pagkain ko. Suyang-suya. Parang, sabi niya, di malamig yung pagkain mo. Sabi ko, malamig ma'am, pero yung itlog mainit. Sabi ko, ganun kakalaga ko lang. Tapos tumawa siya, lumayas na siya pagkatapos. Parang sa isip-isip ko, suyang-suya ka dyan, di mo nga ako inaano. Di ka nahiya? Ako na bumili ng itlog, ako ba bumili ng kapates? Anong ambag mo dito sa pagkain ko? Yung kanin? Parang, ganun. Tapos, ayun, lumabas siya. Pagbalik niya, may tinapay siya nadala. Tsaka, yun nga, pagkain. Tapos, ayun, pagbalik niya, mga 2:30, sabi niya, handa mo yung yung prutas kay dalhin ko yan sa bata, aalis na siya. So yun, umalis siya mga alas 2:30 mahigit. Natulog ako. Nagising ako alas 4 na, malupit. Tapos ngayon lang ako natapos mag-aalas 11:30. So grabe naman yung tulog ko, pero in fairness, oy guys, baka naggaganto-ganto kayo. Masarap siya. Masarap as in. Tapos sale siya sa sa 7-Eleven. Kasi kapag sa sa Park and Shop 28 dalawa, so mahal. Sa 7-Eleven 10 isa. So ito yung flavor na masarap, tsaka yung
grape, tsaka yung strawberry. So, yung meron ako 4. Yung dalawa nasa box ko, sinend ko sa Pinas. Tapos, ito yung isa. Ayan. Ano siya? Yung parang, masarap siya. As in, parang nakaka-addict. So, binaon ko kasi dadalhin ko to sa Vietnam eh. Ibibigay ko to sa boyfriend ko. Ayan. Tapos, dadagdagan ko pa nung Strepsil. Kasi hindi ko lang alam kung may Strepsil sa US o wala. Pero, naawa ko sa kanya pag may sakit siya kasi wala siyang inaano para hindi sumakit yung lalamunan niya. So, ayun lang guys. Thank you for watching. And, ayun nga, pagod ako ngayong araw. Grabe. Sakit ng katawan ko. Bye!